yung level po ng ating faith, yan po yung tinatawag na proskuneo. At yung latreia, it is how we express our faith. Kagaya po na ating ginagawa sa ngayon. Pag-awit po natin, yung pagsasanta Cena natin, that is our form of latreia. That is our form of service. Yung pagtulong natin sa ating kapwa, that is part of our latreia. So yung full latreia, it is the word that is expressed kung paano po natin ina-express o pinuput in action yung ating proskuneo. So malaki po ang pagkakaiba ng dalawa. Pero kapag dinefine po natin yung salitang worship sa wikang Ingles, there is no difference. Hindi natin nakikita yung difference nung dalawang talata. Sa John 4:24, ating tinatawag na Romans chapter 12, verse 4. Okay? So variant reading, so subscriber errors, no, it is unintentional. And interpretive edits, ito po yung intentional. Appears in different translation. Selecting between variants requires scriptural evidences. Evidence. Halimbawa po yung John chapter 1 verse 18. Doon po kinuha po yung New King James Version, magkabanggit po yung the only begotten Son, who is the bosom of the Father. Wala sino man nakakita sa Ama, at sa Anak, sa Ama, o sa Diyos. The only begotten Son. So, kinamit po yung salitang Son. That is homogeneous huwas. At doon po sa literal standard version, ginamit po the only begotten God. Nakakatuwa naman po sa ating puso, no? Bakit po? Sapagkat may talata pala na direktang sinabi na ating Panginoon Kristo ay homogeneous Theos. The only begotten God. Nagpapatotoo na ang ating Panginoon Kristo ay Diyos. Pero po may problema din sa talata na yun. Kaya kung pipiliin po natin yung Son of God, sasabihin natin, didefine natin yung God doon sa John 1:18, based doon sa literal standard version. So medyo namimiss po tayo ng point. Whichever of the two, namimiss po natin yung point. So selecting between variants aim to identify the actual word used by the author. Textual faithfulness. Ito po yung mahalaga sa atin, yung textual faithfulness. We are not supporting theological bias. Ako po, personal po, kaya ko isa tinatawag na sa debate po, talagang titindigan po natin, kahit sino naman po, titindigan natin ang ating Panginoon Kristo ang Diyos. Pero, hindi po natin pwede gamitin yung literal standard version, sapagkat alam po natin that is a mistranslation, that is theological bias. That is interpreted, insert by the scribe. Kagaya po ng mga iba pang mga talata, marami po tayong ginagamit. Kaya nga pag ginamit ito, mapakadaling pitikin sa argumento. Pag ito'y pinitik sa argumento, bagsak na lahat ng ating kung anumang gandang bilang ng tinatawag na matalata, ibinigay mo ng una, pag pinitik yung isang hollow blocks, bagsak po lahat yan. Diba? So, hindi po tayo ginagamit. So, tandaan po natin, selecting between variants aim to identify the actual words used by the author. That is a textual faithfulness. So we are not supporting theological bias na hindi ko po kaya ginagawa na Iglesia ni Cristo. Particular na po yung paggamit ng Acts chapter 20 verse 28 na binili niya ng kanyang sa bilang dugo. Kung ano po pagkakabanggit na sa lansa, that is the Church of Christ. Pero hindi po natin ginagamit ang talata niya sapagkat alam po natin hindi po Christ ang binanggit doon. That is Church of God. Okay? So a word is a verbal symbol of an abstract idea or concrete substance. The idea or substance, it represents, define its meaning. So lahat po ng salitang ginagamit, that is a verbal symbol. Sa ating po mga Kristiyano, pag sinabi po natin Kristo, without defining and without collaborating by many words, so we understood that Christ means the Son of God who was crucified on the cross. Pero pagdating sa mga sa tinatawag na arena sa bungero, ang Kristo ay, sino ang Kristo sa kanila? Lalaki. Ang Kristo sa mga sa bungero ay yung tumatanggap ng daya. Diba? So magkaiba. Sa atin ang Kristo, yung anak ng Diyos na napako sa krus, pero sa mga Kristo sa sabungan, yun, Kristo sa sabungan. Sila po yung tumatanggap ng mga daya. Diba? So
So a word, however, in its native language may be translated into different words in the target language. So, maaari pong isang lingwahe ay i-translate po sa iba-ibang salita sa wikang English, sa wikang Tagalog, o kung saan mang lingwahe. So, meron po tayong dalawang paraan ng pagkuha ng tinatawag ng meaning ng word. One is denotation. The literal meaning of a word often determined through etymological tracing that the meaning is bound within its shape and components. So, meron pong components sa mga words. Meron po tayong name, at meron po tayong sometimes prefix, meron tayong suffix. Diba? Gitna, lumpix. Nakalimutan ko yung gitna eh. At meron po tayong halimbawa ng egg pie. O yung tinatawag na pineapple. Diba? So yung po tinatawag na components. No? And second is the connotation, the figurative meanings and application of a word beyond its literal meaning often shaped by its historical usage. Okay, so dalawa po. Denotation is the literal meaning, connotation is the figurative meaning shaped by the historical usage. Now, the root fallacy, ito po yung tinatawag na pag-aaral ng tinatawag na root ng isang salita. Kung tawagin po natin ay etymology. But there is a root fallacy or etymological error. Etymology cannot reliably determine the meaning of a word. This, however, is the first step, but not the last. So, unang bahagi ng pag-aaral po yun ang salita, pero hindi po yan yung pinakalas. The shape and the components of a word may not fix the meaning. Ito po yung sinasabi natin. Eggplant. Eggplant is a compound of egg plus plant. Right? But this does not mean eggplant is an egg-bearing plant. Diba? At pinag-aralan natin etymology, that is compound of egg plus plant. Pero kung po nangangulaga ng egg-bearing plant ang eggplant. Alam natin ito ay gulay. Kagaya po ng pineapple. Yung pineapple ito, it is not a pine. It is not an apple growing in a vine. Kagaya po ng butterfly. Butterfly is not a kind of butter. Or it is not a flying butter. Diba? Nice came from the Latin necius. Literally means ignorant. But today, nice is not used to mean ignorant. Diba? Eh, pag sinabihan pa kung ang ibig ko sabihin ng nice at sinabihan natin isang tao na ignorant sa nice sa panahon niya, kakasuntukin tayo, no? Kapalit tayo. Nice means a good person sa panahon ko natin yan. So, broadcast comes from Old English word, road, that is why plus cast, to throw. Thus, to throw widely and evenly. It is an agricultural term used to describe the scattering of seed, but not today. Because today, the word broadcast is used for television and radio. Pero nagkakaroon na po ngayon ng shifting. Ano na po ginagamit? Live streaming. Diba? Nawawala na po yung broadcasting. Live streaming na po ang ginagamit. So mapapansin po natin, yung pong words, nagkakaroon po siya ng subside. Meron po siyang stages na kung saan nagkakaroon po ito ng pagbabago ng pagkakagamit. Ayon po din sa kanyang historical usages. Okay? So it is assumed that a word has meaning bound into its root word. Thus, the form, the components of a word through etymology determine its meaning. However, overemphasis on etymology is sometimes fallacious. Bakit po fallacious? Halimbawa po yung salitang monogenes, the only begotten. So, ito po ay dinefine na ni Liddell and Scott doon po sa Intermediate Greek Lexicon as compound of monos, only plus genome, that is to begin procreate, that is the only begotten. But, doon po sa Greek English lexicon and other early Christian literature, kinuha po niya yung tinatawag na monogenes from the word monos plus genus, that is kin or kind, that is unique meaning unique or only kind. Yan po yung ginamit ng NLT o New Literal Translation. Ginamit po yung unique son. Other version, unique God.